Kinabukasan ay tinawagan ni Newman para gisingin si Heido at medyo nalilito siya dahil sa nakikita niya, parang buong gabi nag-aral si Toya at hindi niya akalain na siya ang tipo ng tao na magpapatuloy sa paglalagay ng walang saysay na effort kahit na nagising na ang kanyang talento. Hindi pinansin ni Toya ang sinabi ni Newman at tinanong siya kung ano ang plano para sa araw na iyon, kaya iginiit ni Newman sa kanya na hulihin nila ang isang masamang reincarnator subalit bago iyon ay may isang lugar muna na gusto niyang puntahan niya. Binigyan ni Newman si Toya ng direksyon papunta sa bahay ni Heido dahil hindi nito sinasagot ang kanyang telepono. Pagpasok niya ay nakita niya si Heido na kalahating tulog at kalahating bihis sa gitna ng kanyang dojo. Nagsimulang nasisigawan ni Newman si Hito dahil sa pagiging tamad nito, pero binanggit ni Hito na natulog lang siya ng late dahil buong gabi siyang nag-ensayo ng kanyang sword skills. Muli ay hindi maintindihan ni Newman kung bakit may mag-aabala pang mag-ensayo kung ang mga kakayahan na mayroon na sila ay higit pa sa anumang makakamit nila sa sarili nilang pagsisikap, pero kahit ganoon ay gusto pa rin ni Heido na mag-practice kapag may pagkakataon siya. Gayunpaman ang target ngayon ay isang traidor na clown na nagngangalang Hoka, na tina-target ang mga batang paslit at inaakit sila papunta sa kagubatan para maging kanyang mga biktima at di nagtagal, pumasok sila sa teritoryo ng killer clown at inatake sila nito agad dahil inaasahan niyang darating sila. Agad na inactivate ni Heido ang kanyang mga kapangyarihan at iniisip ni Hoka na magiging madali ito dahil ang kailangan lang niyang gawin ay panatilihin ang distansya at gamitin ang kanyang nen. Pero bago pa siya makagawa ng kahit ano ay nahati na ni Heido ang kanyang katawan sa dalawa kaya't tapos na agad ang misyon. Teknikal na tagumpay ito pero nagagalit si Newman, dahil napakadaling tinapos ni Heido ang clown kahit na ang layunin sana nito ay bigyan si Toya ng totoong karanasan sa laban, humingi siya ng paumanhin sa pagpasok agad, pero akala niya ay madaling target lang ang clown kaya hindi niya napigilan ang sarili niya. Gayunpaman ay mukhang hindi lang sina Heido at Toya ang humahabol sa clown dahil may isang buong strike team na sumusunod dito, at ngayong nakita nilang madaling natalo ni Heido ang clown at nagpasya silang sundan din siya para malaman ang sikreto ng mga pedo spreaders. Kinagabihan ay hinahabol ni Hito ang isa pang masamang reincarnator, pero bigla na lang at may mga mansanas na nahulog sa harap ni Jin at isang segundo pagkatapos, napilit siyang bumagsak sa lupa dahil sa napakalakas na puwersa. Nahihirapan si Jin, pero sa huli ay nagawa niyang makatakas mula sa gravity field para ipagpatuloy ang pagtakas at humanga ang Newton Reincarnator na nagawa niyang malalampasan ang ganoong kalakas na gravity ng mag-isa. Dahil muli nang tumatakbo ang lalaki, nasa Einstein Reincarnator na ang tungkulin na pigilan siya kaya't ginamit niya ang teorya ng quantum mechanics para mag-teleport sa tabi ni Jin, pagkatapos ay i-teleport ang braso nito palayo sa kanyang katawan. Pagbalik ni Einstein ay binati siya ni Newton sa magandang trabaho, pero tinanong kung bakit hindi na lang niya tinanggal ang ulo ng lalaki para matapos agad ito subalit iginiit niya na trabaho ng sundalo ang pumatay ng target, kaya ayaw niyang agawin ang kanyang karangalan. Sa sandaling iyon ay may baril na nakatutok sa likod ng ulo ni Gwen at inutusang sumuko kaso sa sandaling iyon, ginamit niya ang isa pa niyang kamay para kumuha ng isang pares ng gunting at hiniwa ang mga mata at leeg ng dalawang sundalo. Sigurado si Jin na sapat na iyon para mapatay ang sundalo. Pero makalipas ang isang sandali ay binaril siya sa dibdib dahil hindi ordinaryong tao ang sundalo. Isa siyang undead soldier reincarnator kaya't literal na hindi siya maaaring mamatay at hindi lang iyon dahil sa kasama rin nila si Dr. Rasha, ang replicator at ganap niyang pinapalibutan ang eskinita gamit ang kanyang mga clone. Kaya wala nang mapupuntahan si Jin at makalipas ang ilang sandali ay pinatay si Gain. Pagkatapos makumpleto ang misyon ay bumalik silang lahat sa base kung saan binati sila ni Newman sa maayos na trabaho, ibinigay nila ang sanga na nakuha nila mula kay Jin. Pagkatapos ay lumapit si Nightingale para tanungin kung may nasaktan ba sa kanila sa laban dahil siya ang anghel ng pagpapagaling, kailangan ni Fasaka ng kaunting pag-recover dahil may kulang pa siyang ilang bahagi ng katawan kaya't niyakap siya ni Nightingale at sinimulang dilaan ang kanyang pisngi, para simulan ang proseso ng pagpapagaling. Bumubulong din siya sa kanyang tainga na sana ay mas alagaan niya ang kanyang katawan dahil ayaw niyang makita siyang nasasaktan, at tila nag-e-enjoy siya sa oras niya kasama si Fosaka kaya't iniwan na lang sila ng iba. Para naman kay Toya at habang nasa misyon ang iba ay abala siya sa pag-aayos ng magulong mga wire sa setup ni Newman, at nagulat si Hito na handa siyang gumawa ng mga ganitong gawain kahit na nakuha na niya ang talentong matagal niyang hinahangad.
Pero sinabi ni Toya na nag-e-enjoy lang siya sa paggawa ng maliliit na gawain na tulad nito, at nagpapasalamat si Newman sa tulong niya dahil wala siyang ibang mapakiusapan na tumulong sa kanya at marami nang narinig si Newton tungkol kay Toya mula kay Newman, kaya excited siyang makilala siya. Karaniwan ay gagawa sila ng formal na pagpapakilala pero abala na ang lahat sa kani-kanilang ginagawa, at patuloy pa ring hinahalikan ni Nightingale si Faka kaya't kailangan muna nilang ipagpaliban ang pagpapakilala. Kinagabihan ay magkasamang naglalakad pauwi sina Toya at Heido, pero napansin ni Toya na bukas ang mga ilaw sa kanyang apartment, nakakaiba dahil mag-isa lang siyang nakatira kaya't umakyat sila ni Heido ng may pag-iingat para malaman kung ano ang nangyayari. Pagpasok nila ay nakita ni Toya ang isang matagal na niyang kaibigan, si Atsuki na nakaupo sa kanyang kwarto at nagsimulang magsalita si Atsuki tungkol sa kung paano mukhang pareho pa rin si Toya kahit matagal na silang hindi nagkita. At nang makita na kaibigan ni Toya si Atsuki ay nagpasya si Heido na ipakilala ang sarili niya. Binanggit ni Toya na kahit ganoon ang itsura nito, si Atsuki ay mahusay pagdating sa martial arts at sobrang husay na tinawag siyang child prodigy kasama ng kapatid ni Toya at sa kasalukuyan, siya ang pinuno ng isang special forces unit sa militar. Hindi siya masamang tao pero sa tingin ni Toya ay nakakainis siya dahil ginagamit niya ang bawat pagkakataon para ipagmalaki ang kanyang mga nagawa. Pagkatapos makaupo ay tinanong ni Toya si Atsuki kung ano ang ginagawa nito doon. Ipinaliwanag niya na narinig niyang madalas nang lumiliban sa paaralan si Toya kamakailan, kaya nag-alala siya na baka may nangyari rito pero mukhang nag-alala siya ng walang dahilan dahil iniisip niyang naging abala lang si Toya sa bago nitong girlfriend, sa totoo lang ay hindi niya inakala na kayang makakuha ni Toya ng ganoon kagandang girlfriend. Kahit sinusubukan ni Toya na ipaliwanag na mali ang iniisip niya, iniisip ni Atsuki na nahihiya lang siya kaya't sinabi niya na hindi na kailangang itago ang ganitong bagay sa kanya dahil matagal na silang magkakilala. Nang marinig iyon ay naging mausisa si Heido kaya tinanong niya kung gaano nakatagal silang magkakilala, at naglabas si Atsuki ng isang larawan mula sa ilang taon na ang nakalipas para ipakita sa kanya at ang larawan ay tungkol kina Atsuki, Toya at si. Dahil madalas silang magkakasama noon ay tinitingnan na ngayon ni Atsuki si Toya bilang sarili niyang nakababatang kapatid, palagi niyang iniisip na bagay sina Toya at Seiya dahil laging ginagawa ni Toya ang lahat para makahabol kay Seiya, at si Seiya naman ay madalas magbagal ng kaunti para hindi maiwan si Toya. Iniisip niya kung paano kaya magre-react si Seiya kung nandito siya at makikita na may girlfriend na ang kanyang nakababatang kapatid, pero ngayong iniisip niya ay hindi talaga binibigyang pansin ni Seiya ang maliliit na detalye na tulad noon. Hindi dahil sa ayaw niya kundi dahil wala lang talaga siyang oras dahil sobrang abala siya, iyan ang tinatawag na sumpa ng may talento pero malamang ay hindi maiintindihan ni Toya ang sinasabi niya at gayunpaman, ayaw na niyang agawin pa ang oras ni Toya kasama ang kanyang girlfriend kaya binanggit niyang aalis na siya. Pero hindi matanggap ni Toya na iniisip pa rin ni Atsuki na wala siyang talento. Kaya pinigilan niya ito at inihayag na sa wakas ay mayroon na rin siyang sariling talento at pagkatapos ay inactivate ni Toya ang kanyang mga kapangyarihan at sa halip na magulat, mukhang nainis pa si Atsuki dahil alam na niya ang tungkol sa mga reincarnator at kung paano sila gumagana. Nadismaya siya nang malaman na isa pala si Toya sa mga taong umaasa sa kapangyarihang hindi nila pinaghirapan, na insulto si Heido at sinisigawan si Atsuki na bawiin ang sinabi nito habang tinututukan siya ng espada. Dahil binanggit niyang hindi nito maiintindihan ang pinagdaanan nila ni Toya bago nila nakuha ang mga kapangyarihang iyon. Pero iginiit ni Atsuki na para lang iyong mga palusot ng isang walang kwentang mahina, nang tawagin siyang walang kwenta ni Atsuki ay nawalan ng kontrol si Hito kaya't sinubukan niyang hiwain ito, pero hindi biro ang galing ni Atsuki sa martial arts. Kaya madali niyang naiwasan ang atake at pinatumba siya bago pinigilan sa lupa. Ipinaliwanag niya na maswerte siya na girlfriend siya ni Toya dahil kung hindi ay hindi siya magiging ganoon kabait matapos ang ginawa niya, at hindi man lang nagalit si Toya sa nangyari dahil si Heido ang unang nagtangkang pumatay kay Atsuki. Habang paalis si Atsuki ay inamin ni Toya na ang paggamit ng kapangyarihan ng reincarnator ay isang murang shortcut, pero balak niyang gamitin ang kapangyarihang iyon para makakuha ng sarili niyang talento, upang balang araw ay malalampasan si Seiya. Nang marinig iyon ay umalis si Atsuki nang hindi na nagsalita pa. Sa labas sa may kanto ay may isang grupo ng special forces na naghihintay dahil ang tunay na dahilan ng pagpunta ni Atsuki ay para kumpirmahin kung isa nga ba si Toya sa mga reincarnator,
pero kahit na nakumpirma na iyon ni Toya ay binanggit pa rin niya sa unit na umatras dahil ayaw niyang masaktan ang kanyang kaibigan. Nadismaya si Dr. Yoshiki nang marinig na hindi balak hulihin ni Atsuki ang dalawa dahil umaasa siyang makakuha ng bagong sample ng mga reincarnator pedals, pero sinabi ni Atsuki kay Yoshiki na mayroon na siyang higit pa sa sapat na sample, kaya walang pinahihintulutang umatake dito. Samantala pabalik sa kwarto ni Toya ay nalungkot si Hito sa sulok dahil hindi lang siya nawalan ng kontrol, kundi natalo rin siya ng husto kahit naka-activate ang kanyang talento at nang makita ni Toya kung gaano siya kalungkot, naintindihan niya kung ano ang ibig niyang sabihin nang sinabi niyang magkatulad sila. Ipinaliwanag niya na bago niya makuha ang kanyang talento, isa lamang siyang ordinaryong walang kwentang babae at sobrang walang kwenta na iniwan siya noong sanggol pa lamang siya, lumaki siya sa isang ampunan at ang mga batang nakatira roon ay medyo masama. Kaya palagi siyang binubuli lalo na dahil iba ang kulay ng kanyang buhok, gabi-gabi siyang umiiyak hanggang makatulog at wala ring pakialam ang mga staff para may gawin tungkol dito, kaya't nagkunwari na lang silang walang napapansin. Gayunpaman isang araw ay kinuha siya ng isang mabait na lalaki na dinala siya sa kanyang dojo at nangakong tuturuan siya, naging masaya si Heido dahil sa wakas ay nagkaroon siya ng lugar na matatawag niyang kanya. Pero dahil ang pamilya ay may matagal ng mga patakaran at tradisyon at marami ang tumutol sa pagtanggap sa kanya ng master. Pero hindi niya pinansin ang mga pagtutol at tinanggap pa rin si Hito, ibinigay niya sa kanya ang lahat ng pagmamahal at atensyon na maaari niyang hilingin at gusto ni Hito na suklian iyon sa pamamagitan ng pagsusumikap para ma-master ang espada. Pero kahit gaano pa siya mag-ensayo, hindi siya kailanman gumaling dahil wala siyang talento sa espada at gustong-gusto niyang magkaroon ng talento para maipagmamalaki siya ng kanyang ama, at doon niya narinig ang isang balita na ang isang sanga ng reincarnation ay maaaring magbigay sa kanya ng kakayahang magising ang talento. Hinanap niya iyon sa iba't ibang lugar hanggang sa kalaunan ay nakahanap siya ng isa at nagising ang sword skills ni Musashi, pero sa sobrang saya niya na ipakita sa kanyang ama ang kanyang talento, nasobrahan siya at muntik na niya itong mapatay at nakaligtas ang kanyang ama, pero napilayan ito at hindi na muling makahawak ng espada. Kaya isinara ang dojo at pinalayas siya ng pamilya dahil sa ginawa niya at ayaw niyang matapos ang lahat sa ganitong paraan, kaya plano niyang itama ang lahat sa pamamagitan ng pagiging isang ganap na reincarnator at muling pagbubukas ng dojo para sa kanyang ama. Pero ito ang unang beses na narinig ni Toya ang tungkol sa isang ganap na reincarnator kaya't hindi niya alam ang sinasabi niya, samantala pauwi na sina Atsuki at Yoshiki sa base at sana raw ay hindi na lang siya pumunta sa pagkikita na iyon dahil hindi niya sinasadyang sabihin ang mga bagay na iyon, pero talagang nadismaya siya sa naging kalagayan ni Toya. At mas lalong lumala ang sitwasyon dahil iyon mismo ang binanggit ng hula na natanggap nila. Kaya mula ngayon na lalo lang lalala ang mga pangyayari at bumalik sa bahay ni Toya at tinanong niya kung ano ba ang ibig sabihin ng isang ganap na reincarnator. Sumisingit si Numan para ipaliwanag na lahat ng nasa Tree of Greats ay mga ganap na reincarnator maliban kina Toya at Hito. Ang pangunahing pagkakaiba ay habang may limitasyon sina Hito at Toya kung gaano katagal nilang magagamit ang kanilang mga kakayahan, ang ibang ganap na reincarnator ay walang cooldown at palaging nasa kanilang talented form. Ang estado na ito ay maaabot sa pamamagitan ng patuloy na paggamit ng kanilang mga talento sa labanan hanggang sa hindi na sila bumalik sa normal, at kahit na medyo delikado pakinggan iyon ay iyon mismo ang gusto ni Hito dahil ang tanging paraan para muli niyang makaharap ang kanyang ama ay kung babalik siya bilang Musashi Miyamoto. Kinagabihan ay tinawag ni Toya si Heido papunta sa paaralan dahil may gusto siyang ipakita sa kanya. Una ay pinapatay niya ang kanyang telepono para hindi makapakinig si Numan at nang masiguro niyang ligtas, ibinunyag niya na ang kanyang talento ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang nakawin ang talento ng iba. Sinabi ni Heido kay Toya na hanga siya dahil napakakapakipakinabang ng kanyang talento, pero tinanong siya ni Toya kung sigurado ba siya na dapat niyang ipagdiwang iyon dahil sa paghahangad ng talento, tiyak na ita-target niya kahit ang kanyang mga kaibigan kung kinakailangan. Gayunpaman ay hindi iyon problema para kay Hito dahil gagawin din niya ang parehong bagay kung siya ang nasa kalagayan ni Toya. Sinusuportahan niya si Toya na gawin ang makakaya niya subalit medyo naiinis din siya. Kaya itinulak niya si Toya sa pader at tinanong kung bakit hindi pa niya sinusubukang nakawin ang kanyang talento. Alam niyang hindi hadlang ang relasyon nila kung gugustuhin niya kaya't ibig sabihin nito ay iniisip niyang hindi karapat-dapat nakawin ang kanyang talento.
Tama nga siya dahil hindi niya itatanggi na hindi pa ganoon kagaling ang kanyang talento ngayon, pero nangangako siya na sanayin niya ito hanggang sa mapipilitin si Toya na kilalanin ito bilang isang mahusay na talento at subukan na nakawin ito mula sa kanya. Naintindihan ni Toya ang nais niyang ipahiwatig, kaya nangako siya na magtitipon siya ng mga talento na karapat-dapat maging karibal niya sa hinaharap, dahil nabuo na sa pagitan nilang dalawa ang isang ugnayan bilang magkaribal.